Mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Dadako na po tayo sa ating pag-aaral sa ating Bible study for today nga po. So ang pag-aaralan nga po natin is about sa istorya nga po ni Ananias. So ordinary man doing extraordinary things. So yan po yung Amen. pamagat ng ating pag-aaralan. So Amen. we can do extraordinary things when we obey God. So when we obey God, we can do extraordinary things. Kagaya nga lang po nito ni Ananias. So yun nga po, si Ananias po ay isang believer from Damascus na natasan nga ng ating Panginoon upang puntahan si Saul o mas kilala natin ngayon bilang Apostle Paul. So kadugtong nga po ito nung napag-aralan nga po natin last week about sa istorya nga po ni Saul at Apostle Paul sa road to Damascus. So ito po yung kadugso nga po kung saan nga po yun nga po, nakakita nga po 'di ba ng matinding liwanag si Saul at nangusap nga po sa kanya ang ating Panginoong Hesus at pagkatapos nga po nila mag-usap is hindi na nga po makakita si Saul dahil nga po doon sa matinding liwanag na napukaw ng kanyang mata. And Mm. then yung karugtong nga po noon is nakarating nga po si Saul or Apostle Paul sa Damascus. At may inatasan nga po ang ating Panginoon na isang believer from Damascus. Yun nga po si Ananias na inutusan nga po ng ating Panginoong Hesus si Ananias na puntahan nga po si Apostle Paul upang panumbalik nga po ang kanyang paningin. So siya po ang ating pag-aaralan for today nga po. So ang mababasa nga po ito sa Book of Acts chapter 9 verses 10 to 19. So basahin ko po. So ang Mm. sabi po diyan, now there was a believer in Damascus named Ananias. The Lord spoke to him in a vision calling Ananias. Yes, Lord, he replied. The Lord said, go over to Straight Street to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. So si Apostle Paul nga po yan. So he is praying to me right now. I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. So sumagot nga po si Ananias ulit, but Lord, exclaimed Ananias, I've heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. And Mm. he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name. But the Lord said, go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings, as well as to the people of Israel. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. So Ananias went and found Saul. He laid his hands on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Instantly, something like scales fell from Saul's eyes, and he regained his sight. Then he got up and was baptized. Afterward, he ate some food and regained his strength. So yan po yung Mm. istorya ng paggamit nga po ng ating Panginoon sa buhay nga po ni Ananias para nga po puntahan nga po si Saul. So bago po tayo magpatuloy is manalangin po muna tayo for wisdom and understanding sa ating Panginoon. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, maraming salamat nga po muli sa araw na ito na Lord, kami nga po ay nakapanalangin at mag-aaral nga po muli ng inyong mga salita nga po, Lord God. And Lord, gabayan nyo nga po kami habang pinag-aaralan nga po namin yung paggamit nyo nga po sa buhay ni Ananias, O Lord God, upang Lord, puntahan nga po si Saul upang siya nga po ay
ma-regain nga po yung kanyang paningin nga po, Lord God. Lord, pinakita nyo nga po rito ang inyong kapangyarihan nga po, Lord God, na nating gumagamit nga po kayo ng mga tao, Lord God, upang maipakita nga po ang inyong glory nga po, Lord God. Lord, pagkalooban nyo nga po kami ng godly wisdom, Lord, and understanding, O Lord God, sa pag-aaralan nga po namin ngayon, O Lord, and gabayan nga po kami ng banal na Espiritu, O Lord God. Ikaw nga lang po ang aking may taas, ang aming mapapurihan, ang aming masamba, O Lord God. Lord, maraming salamat nga po. Patuloy ka nga pong mangusap sa amin, O Lord God. Ito nga po aming dalangin. In Jesus' mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, yun nga po. So, yung context nga po nito, pag-aaralan natin yung nga po yung continuation nga po yung nangyari nga po doon sa Road of Damascus na nangyari nga po kay Apostle Paul. So, may inatasan nga po rito ang ating Panginoon upang makausap si Saul at ma-regain nga po muli ang kanyang paningin. Ito nga po si believer nga po from Damascus na si Ananias, na yun nga po, dapat nga po ay pe-persecute nila Saul pagdating nila sa Damascus, yung mga mananampalataya. At ginamit nga ng Panginoon si Ananias upang ipaalam kay Saul na huwag niyang i-persecute ang mga mananampalataya ng Damascus dahil buhay ang Diyos na kanilang sinasamba. So may tatlo pong Ananias sa libro ng Acts, kasi baka po malito kayo pag binasa nyo nga po yung Book of Acts. So may tatlo nga pong Ananias na magkakaibang person nga po, kaya po pasadahan natin upang yun nga po hindi po tayo malito pag nabasa nga po natin yung libro nga po nung sa Acts. So yung first Ananias nga po is nasa Acts chapter 5. So sila po yung mag-asawa na Ananias and Sapphira. Then nga po, doon nga po sa istorya is namatay nga po silang mag-asawa dahil nagkaroon nga po sila ng conspiracy about doon sa price ng binentang lupa nga po nila. So yan po yung istorya ng isang Ananias. So hindi po siya yung ating pag-aaralan. So para lang po pag nabasa nyo yung Book of Acts is parang ibang Ananias to. So iba po talagang Ananias siya sa Acts chapter 5. Then yung second Ananias nga po na nabanggit, ito na po yung pag-aaralan natin. So yun nga po, siya po yung in-instruct ng ating Panginoon na pumunta nga po kay Saul or Apostle Paul. Yun nga po dahil may pinag-utos or may task nga po na binigay sa kanya ang ating Panginoon. So ito nga po yung Ananias na ating pag-aaralan. So yung third Ananias naman po is yung makikita nga po sa Acts chapter 23 and 24. Siya nga po yung high priest na nabanggit po doon. So ibang person rin po yan. So kaya po may tatlong Ananias sa Book of Acts. So para lang po hindi tayo ma-confuse na siya rin ba to o ibang Ananias na. So magkakaiba po, tatlong Ananias po yung meron sa Book of Acts. Itong second Ananias nga po yung ating topic. So yung na makikita nga po rito sa Acts chapter 9. So may dalawa po tayong points na pag-aaralan nga po. So ang first point nga po is si Ananias nga po ay faithful servant ng ating Panginoon. So ang sabi nga po diyan, now there was a believer in Damascus named Ananias. The Lord spoke to him in a vision calling Ananias. Then sumagot nga po siya, yes Lord. He replied, the Lord said, go over to Straight Street to the house of Judas. When you get there, ask for a man from Tarsus named Saul. He is praying to me right now. I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. But Lord, exclaimed Ananias. So medyo nagano pa nga po si Ananias.
Sabi niya nga po, I've heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. And he is authorized by the leading priest to arrest everyone who calls upon your name. So, yun nga po. Si Ananias nga po rito ay dinescribe nga po as a believer ng ating Panginoon from Damascus. Yun nga po, nangusap nga po sa kanya ang ating Panginoon na puntahan niya si Saul o si Apostle Paul. So ito nga po yung time na bulag ng 3 days si Saul or Apostle Paul. So nabulag nga po siya, yun nga po sa kwento na yun nga po sa road to Damascus. Yung may matinding liwanag na pumukaw sa kanyang mata, yun ang ating Panginoon na nangusap sa kanya. And then after nga nila mag-usap, hindi na nga wala na nga paningin si Apostle Paul. So ang mission nga ni Saul noon, kaya siya pupunta sa Damascus, ang mission niya is i-persecute at hinahanap niya nga si Apostle Peter para ipakulong dahil nga nag-i-spread ng gospel si Apostle Peter. So hinahanap niya nga at papakulong at ipe-persecute niya rin yung mga mananampalataya noon sa Damascus. Kahit may makita sila sa daan ng mananampalataya is huhulihin agad nila. So, yun yung story. So, yun nga po, si Ananias nga po ay isang faithful servant ng ating Panginoon dahil siya nga po ang naatasan na magpunta kay Saul upang muling ibalik ang paningin ni Saul. So, ginamit lang po siya ng ating Panginoon upang muling manumbalik ang paningin ni Saul. So, ngunit bago nga po siya sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon ay nagkaroon nga po muna siya ng hesitation. So mababasa nga po natin dito na nag-hesitate nga po siya dahil yun nga po, narinig niya nga po yung mga terrible things na yung ginagawa nga po ni Saul sa mga believers nga po sa Jerusalem. So nawinda nga po siya sa task na ibinigay ng ating Panginoon na puntahan niya nga po si Saul. Dahil itong si Saul nga po, bago maging Apostle Paul is siya nga yung leader na nagpe-persecute sa lahat ng mga believers. Siya ay authorized na ipakulong at i-persecute nga ang lahat ng mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po hesitant pa sa una si Ananias. Siguro naiisip niya na baka ma-persecute din siya. So, parang sa atin din po, di ba? Pagka ganun yung naririnig natin, parang magkakaroon din tayo ng hesitation. But then, yun nga po, as a faithful servant, yung faith nga po ni Ananias sa ating Panginoon is nandun. Kaya sumunod nga po siya doon sa ibinigay na task ng ating Panginoon sa kanya. So as believer of Christ nga po o mananampalataya ng ating Panginoon, so yun nga po, may experience nga po din natin to sa atin din po as believers of Christ na makakaramdam po tayo ng hesitation or takot as we share the goodness of God. So lalo na, di ba, kapag bago pa lang tayong mananampalataya, nauunahan tayo ng hiya or takot na mag-share ng Word of God. So nalilimitahan agad tayo ng ating pansariling kakayanan or pansariling isipan. Kasi yun agad yung naiisip natin. Hindi agad natin naiisip na we can do it dahil para ito sa Panginoon. So nauunahan agad tayo ng takot. At yun nga, magandang encouragement nga po sa atin itong istorya ni Ananias na magtiwala tayo sa command o sa task na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Dahil hindi niya nga po tayo iiwan at hindi niya nga po tayo pababayaan. Amen. So, parang nakwento ko rin po ito sa inyo dati. Yung naalala ko lang po yung kwento ng pastor namin sa Saudi Arabia, yung life testimony talaga nila na nilang mag-asawa
yung pagdadala or pagtatawid nila ng hundreds of Bibles sa Riyadh. So sa Saudi Arabia. So parang hundreds of Bibles yung itinawid nila from Bahrain to Riyadh. So hindi nga po biro yung ginawa nilang pagtatawid dahil yung Bible nga po is napaka-forbidden nga po sa country ng Saudi Arabia. So, ang ginawa nga po nila is itinawid nga po nila yung hundreds of Bibles na yun na nakita ko pa nga po yun doon sa isang kwarto ng church na nung hindi pa nila na di-distribute. So, nakita ko talaga in my own eyes yung napakaraming Bibles na naitawid nila from Bahrain to Saudi Arabia nga po. Yun nga po, hindi po talaga biro yung kasi pwede po silang ma-persecute, makulong at pwede rin po silang i-deport at maban po sila sa buong Saudi Arabia. So hindi po sila makakabalik kung sila nga po ay nahuli. But then, yun nga po, nandun yung faith nila sa ating Panginoon na gagabayan sila at poprotektahan na maitawid nga itong mga Bibles na ito. And true enough, para sa ministry nga po ng ating Panginoon is ginabayan at pinrotektahan nga po sila ng ating Panginoon at ligtas nga po nilang naitawid yung mga Bibles papuntang Saudi Arabia nga po. Amen. So kahit napakaraming checkpoint po, kasi nga po by land lang, pwede kang tumawid from Bahrain to Riyadh, Riyadh to Bahrain. So by land po nila ginawa yon. Isinakay po nila doon sa malaking sa Montero na po nila, Nativa Montero. So sinakay po nila doon sa likod. So tapos nilagyan po nila ng takip. So may mga checkpoint po talaga madadaanan. So maraming checkpoint nga raw po na silang nadaanan. But then yun nga po, true enough na ginabayan nga po sila at pinrotektahan nga po sila ng ating Panginoon na wala nga pong, nung time na yon wala nga pong nag-inspection or nag-check nga po. So, madalas po kasi talagang bubuksan yung likod ng sasakyan mo kasi tinry nga rin po namin ni Mel noon na yung dala nila mga box. Mga box yun. Tinry nga rin po namin nila Mel noon na nag-Bahrain to Riyadh kami. Nung pabalik nga po kami ng Riyadh, binuksan po talaga yung likod ng sasakyan namin. So, tinignan kung may mga take-out kaming mga baboy or alak. So, wala naman kaming take-out. Kasi madalas po sa mga Pilipino talagang nagpapasok ng mga baboy, ng alak. Kaya talagang bubuksan yung likod ng sasakyan. So, kami, binuksan nga po, wala naman po silang nakita. So, ganun po sila pinrotektahan ng ating Panginoon na hindi po binuksan talaga yung likod ng sasakyan nila, hindi po chinek yung mga dala nila. So nakalagpas po sila ng maayos nga po sa checkpoint. So ano po yung miracle? Talagang miracle na ginabayan nga po sila ng Panginoon. Sa ano po, imposible, no? Imposible talaga. Hindi bubuksan, lalo ng time nila. Mas maigpit po noon. Pero sila talaga na-expect. Na ano po nila, naitawid po nila yung mga Bibles sa Saudi Arabia. So, yun nga po. Ganun po sila. Nagtiwala sa ating Panginoon. So, yun nga po. Kagaya nga po ni Ananias, kilala niya nga po ito si Saul nga po na nasabi rito na persecutor. But then, yun nga po, sumunod pa nga rin po siya sa ating Panginoon sa pinag-uutos nga po. So nagtiwala nga rin po siya sa ating Panginoon dahil ito nga po ay utos ng Panginoon. Kaya yun nga po, yung faithfulness niya, yung obedience niya is nandun nga po. So kagaya nga rin po sa atin mga kapamilya and kagaya nga po nung pastor at kanyang asawa at ni Ananias, so they are example na we can do things nga po far beyond sa ating kakayanan. Dahil kapag nga po tayo sumunod, yung faith natin at yung obedience nga po is nandun sa ating Panginoon. So, makakaya nga po natin ito as long as it is for the ministry and as long as it is for the glory of God. So, kaya nga po yung title nga po natin dito is Ordinary Man Doing Extraordinary Things. When we
obey God. So we can do extraordinary things when we obey God. Amen. So pinakita nga rin po ni Ananias dito na he obeyed God. So yun nga po, madalas nga po kasi sa atin nakapokus tayo sa kung ano lang yung magagawa natin. So nalilimitahan agad tayo ng pansarili nating kaisipan. So nalilimitahan agad tayo ng pansarili nating kakayanan. Kaya it is a reminder nga po na kapag ibinigay nga po natin yung faith and obedience sa Panginoon is makakaya nga po natin kung ano nga po yung pinapagawa ng ating Panginoon dahil nandyan nga rin po yung kanyang mga pangako na hindi niya nga po tayo iiwan o pababayaan nga po. So kaya magtiwala nga po tayo sa ating Panginoon. Sabi nga rin po sa Philippians 4:13, di ba, na for I can do everything through Christ who gives me strength. So para po sa ministry ng ating Panginoon, siya nga po ang magsusustain sa atin, siya nga po ang magsusupply ng kakayanan na kakailanganin natin. Kung ito nga po ay para sa kanyang ministry at kung ito nga po ay makakapag-glorify sa kanyang pangalan. So talagang ibibigay po yan ng ating Panginoon. So kung faithful tayo sa ating Panginoon is mas faithful siya sa atin. Amen. So ang ating second point naman po is obedient servant. So si Ananias nga po ay isang obedient servant. So yun, obedient servant. So yun nga po, inobey niya nga po yung task na binigay ng Panginoon sa atin. So ang sabi nga po rito, but the Lord said, go for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings as well as to the people of Israel. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. So Ananias went and found Saul. So nag-obey na nga po si Ananias. He laid his hands on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. So ginamit nga po si Ananias ng ating Panginoon dito upang maging daluyan ng kanyang healing power nga po. So instantly something like scales fell from Saul's eyes and regained his sight. Then he got up and was baptized. So hindi lang po yung physical, so pati po yung spiritual na heal kay Saul dahil nagpabaptize nga po dito si Saul or Apostle Paul. So afterward, he ate some food and regained his strength. Amen. So yun nga po, si Ananias nga po ay isang obedient servant. So sa kabila nga ng takot niya na baka i-persecute din siya ni Saul is yung faith and obedience niya nga po sa Panginoon ang nangibabaw. At sinunod niya nga po yung utos sa kanya ng ating Panginoong Yesus. Lang po, nawala. Napindot ako. Po, yun nga po yung faith and obedience nga po ni yung faith and obedience nga po ni Ananias ang nangibabaw nga po at sinunod niya nga po yung utos sa kanya ng ating Panginoon na puntahan nga po si Saul dahil siya nga po ang gagamitin nito upang ma-regain nga po yung sight ni Saul. And then at the same time, yun nga po, yung physical healing and then yung spiritual healing nga po is nangyari nga po nung time na yon dahil nagpabaptize nga rin po si Saul noong oras na nga po no na yun nga po na he publicly declared na he will follow Jesus Christ nung time na yon. So publicly declared nga po si Saul na he will follow Jesus Christ nung time na yon. So dahil sa pagsunod nga po ni Ananias ay na-accomplish niya nga po yung gusto mangyari ng ating Panginoon. So yun na nga po si Saul na dating leader na nagpe-persecute sa mga Christian ay naging Apostle Paul na nga po na leader ng mga magpapalaganap nga po ng
good news or ng gospel ng ating Panginoon. So, makikita nga po natin talaga dito na nothing is impossible to God, na kahit si Saul na pinaka-notorious na nagpe-persecute ng mga believers ay kayang-kayang baguhin nga po ng ating Panginoon. So, wala nga pong imposible. So, talaga nga po ang Word of God is talagang two-edged sword na kayang-kaya ka nga po niyang baguhin. So, yun nga rin po sa ating buhay Kristiyano, may experience din nga po natin ito na tayo nga po ang gagamitin ng ating Panginoon kagaya nga po ni Ananias. So, bilang vessel ng kanyang mga salita nga po. So, sa mga makakasalamuha pa nga po nating mga tao in the future, sa mga kapamilya nga po natin, kaibigan. So, tayo nga po yung gagamitin rin ng ating Panginoon na maging daluyan nga po ng kanyang pagpapala. So, Amen. sa ating mga katrabaho nga po, sa ating mga loved ones. So, God will send us also to them to preach and teach nga po the Word of God. So, para makilala din nila ang ating Panginoon. So, yun nga po, lagi ko nasasabi na hindi nga po sa una, hindi nga po talaga magiging madali. Dahil yun nga po, the enemy is still there. He will try to discourage us. So, nandiyan pa rin po ang kalaban. He will try to discourage us. So, kaya it is really important na we know the Word of God dahil malalaman natin na hindi niya tayo pababayaan at iiwan. So, di ba nga si Ananias nga po rito, parang nadi-discourage nga po siya dahil nalaman niya nga po kung gaano yung mga pinagagawa ni Saul sa mga believers. So, ganun din po sa atin na the enemy will try to discourage us. But then, yun nga po, kung ilalagay nga po natin yung faith and obedience natin sa Panginoon is makakaya nga po natin ito. So, kasama nga po ito sa ating spiritual journey. Talaga makikipagpambuno tayo sa kaaway. So, yun nga po, the lesson here din po is when we obey God, it will result to good things. So kagaya nga po nito, 'di ba, nung nag-obey nga po si Ananias, nagresulta nga po ito ng physical healing and spiritual healing nga po kay Saul. So it results to good things. But along the way nga po, we will experience nga rin po along the way yung trials and hardship. But yun nga po, kasama nga po natin ang Panginoon doon sa way na yon, na in all those trials is yun nga po, susuko ba tayo or mananatili yung faith natin sa ating Panginoon. But one thing is for sure, when we obey God, it will result in good things. So yun po yung sigurado doon. Kahit dumaan ka sa maraming pagsubok, sa maraming problema, but then when we obey God, it will result in good things. Amen. So, yun nga po, it is a great example nga po para sa atin itong buhay nga po ni Ananias na tinawag nga po siya ng Panginoon upang mag-minister nga po kay Saul. At nagresulta nga po na yun nga po si Saul na dating persecutor ay naging Apostle Paul na mananampalataya at naging mabuting alagad ng ating Panginoon. So, yun nga po, may halintulad nga din po natin ito ngayon kung saan naman tayo nga po ang gagamitin ng ating Panginoon upang ma-share nga po yung kanyang goodness and yung kanyang grace nga po sa atin. So, we can be the modern Ananias nga po na sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Amen. So, yun nga po, ito nga po ang ating conclusion sa pag-aaral nga po. Ordinary people can do extraordinary things when we follow Jesus in our life. So, ordinary people can do extraordinary things when we follow and obey our Lord Jesus Christ. Amen. So, yun nga po, we can do extra mile. We can do far beyond sa kakayanan nga po natin bilang tao when we obeying God's command nga po. When we obey
kung ano nga po yung nakakalugod sa ating Panginoon kapag sinusunod nga po natin yung kanyang command sa atin. So, He will be with us nga po until the ends of the earth nga po. Yun nga po yung promise niya sa atin. And for challenge nga po and application, challenge nga po na iiwan sa atin ng ating Panginoon is, are you a faithful and obedient servant? Kagaya nga po ni Ananias. So, are you a faithful and obedient servant of our Lord Jesus Christ? So, yan nga po, kung faithful nga po tayo and obedient sa ating Panginoon is, mas faithful pa nga po siya sa atin. Amen. So, yun nga po, iwan nga po ito ng ating Panginoon. So, it is between you and God. So, yan po yung question and challenge na iwan nga po sa atin ng ating Panginoon.